Ayaw niyang malaman ko ang kalagayan niya sa abroad dahil masyado daw akong matanong. Nalaman ko na lang na bumibili pala siya ng damo dahil legal naman sa ibang bansa yun. Nadepress ako dahil nalulung siya sa droga pero ang sabi ng nanay niya ay hayaan na lang daw akong madepress para pumanaw na ako ng maaga. Tawagin na lang daw natin siyang Sai at tawagin naman natin Charles ang kanyang partner na nasa abroad ngayon. Buntis noon si Sai bago umalis ng bansa si Charles at 6 na buwan na ang kanilang baby ngayon habang mag-iisang taon na si Charles sa ibang bansa. Napaparanoid si Sai dahil hindi man lang marunong mag-update sa kanya si Charles. Kapag nagtatanong naman siya ay nagagalit sa kanya dahil masyado naman daw siyang mausisa. Hanggang sa naisipan niyang kalikutin ng isang email ni Charles at nakita niya na may dalawang account na nakasync doon. Marami siyang nabasa na sobrang ikinagalit niya pero hindi muna siya nagsalita kay Charles dahil ang gusto niya ay makapag-imbestiga pa. Ayaw niya ring isipin ni Charles na masyado siyang pakialamera kaya ipinagpatuloy niya lang ang pag-i-stalk ng account ni Charles. Hanggang sa nabasa niya na bumibili pala si Charles ng damo dahil legal naman daw ang paggamit nun sa ibang bansa na pinuntahan niya. At noong mga susunod na araw ay may nagbenta naman kay Charles ng bato pero hindi sigurado si Sai kung binili ba yun ni Charles. Dahil sinubukan niya agad tawagan si Charles bago pa mangyari ang bentahan pero hindi naman siya sinasagot. Sa tuwing kinukumpronta niya kasi si Charles palagi na lang siyang pinaghahanapan ng mga mali niyang nagawa katulad na lang ng hindi niya daw masyadong naaalagaan ng mga bata. Nabasa din kasi ni Sai ang mga sumbong ni Charles sa biyena niya at sinasabi na masyado daw siyang pabayang ina. Hindi niya naman magawang kumibo noong mga panahon na yon dahil nasa ospital sila dahil ang bunso niyang anak ay may pneumonia. Hanggang sa nag-away na naman sila ng dahil sa masasakit na sinasabi sa kanya ni Charles kaya binlock niya muna sa social media. Nade-depress na si Sai noon kaya naisipan niyang kausapin ang kanyang biyenan para kausapin sana nito ang kanyang anak. Nangako naman kay Sai ang kanyang biyenan at sinabi na siya na daw ang bahala na makipag-usap kay Charles. Kaya naisipan ni Sai na buksan ulit ang account ni Charles at nagulat na lang siya sa mga sinabi ng kanyang biyenan. Dahil sinabi nito kay Charles na hayaan na lang daw na ma-depress si Sai para maaga na siyang pumanaw. Kaya sa sobrang sama ng loob ni Sai, in-screenshot niya lahat ng mga masasakit na salita at sinend niya yung kay Charles. Nag-send naman sa kanya si Charles ng isang video na nananakot na syusyuktahin niya ang kanyang sariling buhay. Natakot naman si Sai na baka gawin nga yun ni Charles kaya nagmadali naman siyang tawagan. At sinabi niya kay Charles na kapag nagpakasyuktay ka ay magpapakategi bells din ako kaya mauulila ang mga anak natin. Kaya hindi na itinuloy ni Charles ang mga balak niyang gawin pero natanggal naman siya sa trabaho. Naapektuhan kasi ng husto ang trabaho ni Charles nang dahil sa sobra-sobrang paggamit niya ng damo. Sa ngayon ay meron ng panibagong trabaho si Charles at nangako naman siya kay Sai na magbabagong buhay na siya at magpapakatino. Na-realize din kasi ni Charles nang dahil sa mga pinaggagawa niya ay mga anak niya ang nagdudusa kaya hanggang dito na lang Ate Charles!